Kamusta? Long time no see. Hello po. So, bago tayo magsimula, anihan ko po na po tayong manalangin. Hallelujah, God. Lord, maraming salamat sa gabing ito na kami ay nagkatipon-tipon para magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat po. At kami nakarating dito ng ligtas, maayos, Panginoon. Maraming salamat po na kahit may ulan, hindi ito naging hadlang para kami ay magtipon-tipon ngayon. Tinudulog din po namin ngayon, Panginoon, ang lahat ng aming kapatid na wala dito. Nawa po na maramdaman din po nila ang inyong presensya. At sa mga tao na nasa kalagayang hindi maganda, lalo na ngayong tag-ulan, ang mga walang masisilungan, walang sariling bahay, Panginoon, nawa po na bigyan niyo sila ng kaligtasan. At sa amin pong binigyan niyo ng tahanan at ng masisilungan, Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa biyayang ito, Panginoon. Nawa po sa gabi ito ay pakalinisin niyo po ang aming mga puso para maging karapat-dapat na mag-alay ng papurit pasasalamat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng biyaya, sa lahat ng pangunawa, sa pagpapatawad sa amin, at higit sa lahat sa pagmamahal na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Mahal ka namin, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa matamis, makapangyarihan na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. So sabi po dun sa verse, nung nagbabasa ako, Psalm 73:26, God is the strength of my heart and my portion forever. So, my heart and my flesh may fail, o bumigay man ang katawang lupa ko, o mag-emotion, breakdown man ako emotionally, pero isa yung pangako ng Lord. He is our strength, He is our portion forever. So, from there, hindi naman tayo, hindi tayo ligtas sa mga problema sa mundo. Pero yung pangako ng Lord ay sapat na para magpatuloy tayo sa buhay. Di po ba? Amen? Hallelujah. So tara po tayo magpuri sa ating Panginoon. Sa ating dakilang Panginoon na nag-iisa lamang. Tama po? Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Sa'yo lang, oh Jesus. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Buong buhay ko alay sa'yo. Ikaw lang, Lord. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Sa'yo lang, oh Jesus. Ikaw lang, Panginoon. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Buong buhay ko'y alay sa'yo. Iniibig kita, o aking Diyos na pupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangakong tanging sa'yo lang, oh Jesus, aking Diyos. Iniibig
kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw at kalalakan sa tuwi-tuwi na. Let's take there it is. Ikaw lang aking minamahal, ikaw lang, Panginoon, sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Oh Jesus, oh Jesus, oh aking Diyos, ikaw lang aking minamahal, ikaw lang, Panginoon, sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Ang buhay ko'y alay sa'yo, iniibig kita, o aking Diyos na pupuri, sa'yo'y naghahandog ng pangako, tanging sa'yo lang, o Jesus, aking Diyos, iniibig kita, o aking Diyos na pupuri, sa'yo'y naghahandog ng pangako, tanging sa'yo lang, o Jesus, aking Diyos, kalakasan ko ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, at kalalakan sa tuwi-tuwi na. Kalakasan ko, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, at kalalakan sa tuwi-tuwi. Third lesson, church. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, at kalalakan sa tuwi-tuwi. Kalakasan ko, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, at kalalakan sa tuwi-tuwi na. Kalalakan sa tuwi-tuwi na, kalalakan sa tuwi-tuwi na. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord, patuloy natin papurihan natin, Panginoon. You deserve all the glory, God. Hallelujah. Maaari po ba natin palakpakan ang ating Lord? Amen. Patuloy po natin siyang papurihan at pasalamatan. Yan, sa gabi na to ay continue to worship our God. Yan, na-focus tayo sa Kanya. Let's desire a pure heart sa harapan niya. Yes, Lord God. Hallelujah. Ang aking nais na likhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais na likhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong
sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay, pusong dalisay ang naming nais na likhain mo, O Diyos, para sa amin. Pusong dalisay ang naming nais na likhain mo, O Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog namin pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitimbok na ika'y parangalan. Handog ko'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pag hinapatin mo, ikaw ay mamastan. Ang kangikaan sa'yo
nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag kinapatid mong ikaw ay mamasdan, makaligaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging manamong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusimamo, pag kinapatid mo, ikaw ay mamasdan, makaligaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging manamong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, Diyos, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa gabi na to, sa pagkakataon na to. And Lord, sa gabi pong ito ay patuloy na samahan niyo po kami. At patuloy na kayo siyang manguna sa amin at yung presensya mo yung patuloy na sumama sa aming kalagitnaan, Panginoon. And Lord, sa gabi na to, we are asking for your forgiveness, Panginoon, sa bawat kamalian namin, sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa lahat ng aming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon. And Lord, we thank you sa, Lord, sukdul ng biyaya mo. And Lord,
sa wagas mong pagmamahal sa bawat isa sa amin, Lord. Na nandito kami ngayon is because of your grace, Lord. And Lord, sa pagpapatuloy ng gabi na to ay patuloy na samahan niyo kami. Be with us, Lord God. And we claim, Panginoon, yung katagumpayan ng gawain na to sa gabi na to. And Lord, we love you so much. And sa iyo, Panginoon, yung pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Ito pa ang aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige po, magandang gabi po sa bawat isa. Yung pong mga may gustong ipatotoo sa mga kabutihan ng Panginoon, dun po sa mga panalangin na sinagot ng Panginoon, pwede po tayong magsalita to encourage din po yung bawat isa. Meron po ba? Magandang gabi po sa bawat isa. Mabuti po talaga ang Panginoon. Nung Martes po ata, yun, may tumatawag po sa gig namin. Yung po pala, puputulan na po kami ng tubig. Siyempre po ako, umiikot ang pit ko bilang ina na nasa bahay po. Di ko alam po kung saan ako tatakbo. Wala po si Brother Luisito. Eto, ngayon po, lumabas yung manugang ko. Sabi ko po sa manugang ko, paano na yan, wawalan tayo ng tubig. Magkano po ba yung tubig? Sabi niya sa akin. Sabi ko, 825 daw, plus 150 pa po. Hindi po aabot siya ng 1,000 mahigit. Sabi po ng manugang ko, sige, teka lang, magwi-withdraw muna po ako sa GCash. Ngayon pa man po, naibsan yung isa ko pang problema sa tubig na nabayaran po namin. Nagpasalamat po talaga ako sa Lord. Napakabuti po niya. At ito po, gabi-gabi po, iniisip ko po lagi yung kakainin po namin. Siyempre po, bilang isang ina po, yung kinikita po ni Brother Luisito, tama lang po sa amin. Minsan po, pagka wala siyang tawag, 2 days, 1 day, siyempre po, isipin ko, paano na yan bukas? Wala tayong isasaing. Sabi ko po yun, kanina po umaga, maganda po yung gising namin, maaga po kaming nagising. Bumili po siya ng pandesal. Dinala po niya sa pinsan niya kay Ate Sony. Ay, natutuwa po siya. Dinala niya po yung pandesal. Pag-uwi po niya, binless po kami ng Panginoon. Nabutan po niya ako ng pambili po ng maraming bigas. Iyon po, ibinili ko po agad ng bigas, tsaka po ng pagkain ng mga anak ko. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Yung pong problema natin na maliit man siya o malaki, andyan po siya para po maibsan ang lahat ng problema po natin. Kaya pinupuri po at pinasasalamatan ko po ang ating Panginoon. Salamat po. Meron pa po ba? Maiiyak tuloy ako eh. Sige lang. No, po. Una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon po talaga. Andito po ako ngayon ulit, nakatayo pa rin. Tuloy-tuloy po yung itiniwala ko po yung sarili ko po sa Kanya. Tuloy-tuloy po yan hanggang ngayon. Nandito po ako sa harapan ninyo at napakabuti po talaga niya. Sobra po. Simula po nung umpisa, sabi ko po nga yun, sana hanggang sa huli, nandito po ako lagi sa inyo. Sa tapat ninyo, sa harap ninyo. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Yun po. Salamat po, Lord. Punong-puno po ng pasasalamat, no? Diyan, meron pa po ba? Diyan sa likod, meron ba? Parang nainggit kasi ko sa kanila. Hindi, joke lang yan. Dapat di tayo mainggit. Ako naman, napakarami talagang, yung Lord talaga sobrang buti, no? Sobrang bait. Hindi lang sa blessing, hindi lang sa material na bagay, hindi yung sa pera lang. Pero, minsan parang speechless ka kung ano sasabihin mo sa Lord sa sobrang buti niya eh. Hindi mo maintindihan, hindi mo maipaliwanag, di ba? Kaya sabi ko nga sa Lord,
tulad nung, ito simpleng ano lang, simpleng blessing, pero para sa akin, napaka ano ng Lord sa akin. Kasi mula paglinggo, kunyari may Bible study kami, umuulan. Nababasa ako ng ulan. Monday, papasok ako. Tuwing 7 o'clock kasi yung labas ko, pero nababasa ako ng ulan. Pero ang kabutihan niya, imagine mo sasabihin ko sa Lord, Lord, nababasa ako. Pero kahit nababasa yung panlabas ko, huwag mo hayaang magkasakit ako, lagnatin, ubuhin, kasi hindi ako makakapasok eh. Kaya Monday, Tuesday, Wednesday, nababasa ako ng ulan. Pero hindi ko pinagyayabang na matigas yung ulo ko dahil ayaw kong tumabi o huminto. Ang nandun, nakikita ko sa Lord na iniingatan talaga niya ako, di ba? Kaya talagang iba siyang kumilos. Tapos, yung feeling mo na si Bernard, yan, pumapasok yan, 6 days. Pero minsan papasok lang yan ng 2 days. Paano yung pagkain namin? Kung isipin mo talaga, kung wala ka talagang ano sa Lord, ano. Pero iniisip ko, Lord, hindi pa natatapos yung 1 linggo. Alam ko, kahit 1 araw lang yung matira niyang ipasok, meron ka pa rin gagawin. Pero talagang hanggang ngayon, diba? Hindi ko naman pinagmamalaki, marami kaming pera. Basta ang pinagmamalaki ko lang, iba talaga ang Lord. Iba siyang kumilos. Hindi lang tayo sa tao aasa. Tapos yung ginagamit niyang tao para tulungan niya tayo, si Lord pa rin yung nagbigay. Kaya yun, lagi natin yung tatandaan. Kung ano yung blessing natin, malaki, maliit. Laging sa Lord lahat. Kaya hindi ko napapahabain. Salamat sa Lord. Sige po, wala na po bang hahabol? Nais ko rin pong magpasalamat sa Panginoon kasi last week, umiyak na ng umiyak yung anak ko. Kasi yung kanyang partner na ano ay nawala. Yung kanyang paboritong tuta, aso. Nawala. So, umiyak siya ng umiyak talaga. Parang nahabag naman ako masyado kasi sabi niya, Ma'am, paggabi, pag umalis kayong lahat, tulog yung iba, tas sobra stress ako sa trabaho. Yun lang yung kausap ko, sabi niya ganun. Siya lang yung parang naiintindihan ako. Iyak nang iyak. Kaya parang bagbag na bagbag ako. Sabi ko, Lord, kung maari po sana balik mo na yung aso na yun. Kasi tuwan-tuwa din ako doon sa aso niya. So mabigat din sa na wala. Nakalipas na po yung 1 araw, hindi dumating. Pero thank God, bumalik. Hindi namin alam kung saan siya nakarating, pero bumalik siya. So alam namin na answered prayer. Sabi nga kanina, maliit na bagay man, pero pinagpapasalamat natin sa Panginoon kasi nakikinig siya, tsaka buhay siya. Diba po? So, kung wala na po, tinatawagan ko na po yung ating speaker. So, and welcome uli kay Sister Minnie na kasama natin ngayong gabi. Sana huwag kang antokin. Kasi ganito talaga pag prayer meeting, more on prayers, more on ano. So, tawag ko na po si ating RG. Hello po, good evening po uli. Ayun. Hindi ko alam kung excited or kinakabahan ako. Ayun. So bago po tayo mag-start, magmanalangin po muna tayo. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon. Maraming salamat po sa gabi na to na pinagtipon-tipon niyo pong muli kami, bagamat umuulan. Maraming dahilan para hindi po kami pumunta, pero nandito po kami, Panginoon. Maraming salamat po dahil dinako niyo po kami dito. Kaya po dalangin ko po, kayo po yung manguna po sa amin, kayo po yung kumilos sa buong oras na nandito po kami, Panginoon. Nawa po maramdaman po namin yung inyong presensya, Panginoon, na nagpapabago ng buhay, nag-aayos ng buhay, Panginoon. Ikaw po yung maitaas, ikaw ang parangalan, Panginoon. Ikaw po yung mangusap, gamitin niyo lamang po ako, Panginoon. Adalo yan ay iyong mga salita, Panginoon. Sa iyo po lahat ng papuri po sa salamat sa tanging pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Ayun po. So, tulad ko din po ba kayo na minsan, yung may mga lyrics ng praise and worship songs na kinakanta natin, napapaisip tayo kung ano ba yung meaning nun. Kung sang verse kaya galing yun.
Katulad ko din po ba kayo? Ganun po. Kasi recently, merong isang phrase na nagano sa akin, yung parang nagrema, yung iba yung dating sa akin eh. Na-curious ako kung saan ba galing tong ano na to, tong lyrics, yung phrase na to. Kasi dati, meron na ding mga kanta na hinanap ko kung saan bang verse galing yun. Katulad yung sa still. Sa Exodus may makikita ko doon na God will fight for you. You need only to be still. So, ganun, yung parang gusto kong sa inyo na yung minsan yung mga hindi lang minsan, madalas, dapat talaga, biblical talaga yung mga nandun sa lyrics noon na yun, mga praise and worship song na kinakanta natin, di ba po? So, ayun, yung particular phrase na nagrema sa akin is yung beauty for ashes. Kasi parang ano kayang connection ng beauty sa ashes? Ng abo sa pagiging maganda. So, yun, para kasing ang layo ng connection, di ba? May connection kaya yung beauty sa ashes. Kaya tinignan ko kung saan nanggaling tong yung phrase na to. Tapos, nakita ko siya sa Isaiah 61 verse 3. So, thank God for Google. Kasi, marami ka na din may search sa Google eh. Tsaka minsan sa Bible app, pag sinearch mo, makikita mo din kung saan galing yung mga na yun, salita na yun. Ayun, so sabi dito, sa English ko po babasahin kasi yung phrase na hinahanap ko, yung beauty for ashes, is in English. Sabi po dito, and provide for those who grieve in Zion to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, and a garment of praise instead of spirit of despair. They will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord for the display of His splendor. So, yon. So, gusto ko lang po i-share sa inyo na kayo, ganun nga po, minsan kaya pag kumakanta po tayo, yung pag nafe-feel talaga natin, parang nangungusap sa atin si Lord, di ba? Kasi nga po, itong mga particular praise and worship songs na to, galing din naman po sa Bible, yung mga, lyrics. So, yun po, kaya minsan, through the songs, mararamdaman din natin kung ano yung gustong iparating sa atin ng Diyos. Minsan parang nararamdaman natin pag kumakanta tayo, parang niyayakap niya tayo, di ba? Lalo na kapag napakabigat ng problema natin. Parang nararamdaman natin yung pagyakap ng Diyos. Minsan naman yung parang nararamdaman natin na parang hindi tayo karapat-dapat dahil makasalanan tayo, pero minahal pa rin tayo ng ating Diyos. So yun po yung ilan lang sa mga nararamdaman natin minsan pag kumakanta tayo ng praise and worship songs. Pero hindi po about kanta yung i-share ko sa inyo. Ayun nga po, sa Isaiah 61 verse 3, yung binasa ko nga po, ayun po, yun po yung merong phrase na beauty for ashes. Parang doon ang galing yung phrase na yon. So first, sino po ba yung author ng Isaiah 61 verse 3? Siyempre po, si Isaiah. Si Isaiah po ay isang propeta nung Old Testament. So sabi doon, Isaiah name means Yahweh is salvation. So he was the prophet during the reign of kings Uzziah or Azariah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah. So these are the kings of Judas na kung saan si Isaiah po yung naging prophet. May mga hindi naman counter, kasabayan din niya na naging prophet like sila Micah. May mga kasabayan din po siya nung time na yon. So nung particular chapter na to, sa chapter 61, ito yung time na captive sila sa Babylon. So, yun yung mga pinagdadaanan nila. So, syempre, ano po ba yung nararamdaman kapag captive ka or katulad nung sa Pilipinas, di ba, naging captives or bihag tayo ng mga Espanyol. So, yun po yung pinagdadaanan nila nung time na to, nang sinulat ni Isaiah yung chapter 61. So, itong mga sinulat niya dito, parang parang nagbibigay encouragement. So, in this particular phrase, when Isaiah write the words beauty for ashes, he uses Hebrew language that cannot be translated into English. So hindi daw po pala, yung
yung Hebrew word na ginamit niya, hindi talaga siya matatranslate into English. So the Hebrew word for beauty here refers to a headdress, turban, or tiara. Yun daw po yung beauty. Yung sa Hebrew word, kapag tinranslate mo, yun po yung magiging parang translation, headdress, turban, or tiara. God is stating that He is going to wipe out the ashes upon your head and replace it with a beautiful headdress. So yon. So ano po ba yung kinalaman ng ash sa beauty? So para maintindihan po natin yung connection ng ashes at beauty, ito po yung mga ilang Bible reference about ashes. So sa Daniel chapter 9 verse 3, Daniel chapter 9 verse 3, sabi dito, "So I turned to the Lord God and pleaded with Him in prayer and petition, in fasting and in sackcloth and ashes." So yun po. So mismo si Daniel, nagbihis siya ng sackcloth tapos ashes. Bakit niya ginawa ito? Kasi ito yung time na nag-intercede si Daniel for Israel dahil nalaman niya na 70 years pa lang magiging captives or magiging bihag ng Babylon ang Israel. So yung time na to, syempre pagkabihag ka, maganda po bang pangyayari yon? Hindi po siya magandang pangyayari, di ba? Kasi wala kang kalayaan. Kung ano yung gagawin mo, dapat magpa-under ka kung sino yung bumibihag sa inyo. Hindi ka pwedeng kumilos ng malaya kasi bihag ka ng isang ibang kaharian or bansa. So yun po yung ginawa ni Daniel nung time na nalaman niya na magiging 70 years yung magiging pagkabihag nila sa Israel. Nagdamit siya ng sako tapos naglagay siya ng ashes or abo sa ulo. Then, isa pang instance na makikita natin yung ashes ay Esther 4 verse 3. Esther 4 verse 3, sabi dito, "In every province to which the edict and order of the king came, there was great mourning among the Jews, with fasting, weeping, and wailing. Many lay in sackcloth and ashes." So dito, pinapakita po na nagdamit uli sila ng sako tapos may ashes na naman. So dito, sa time na to, ito yung time na nalaman ni Mordecai yung tungkol sa utos na pagpatay sa mga Hudyo. So hindi din pong magandang pangyayari kasi buhay nila yung nakasalalay dito. Since ito din, bihag din sila yata ng Babylon nung time na to. Tapos, yung mga Hudyo, sa pamamagitan ni Haman, dahil masyado siyang nagagalit sa mga Hudyo, gumawa siya ng paraan para mapatay yung mga Hudyo. So, bibinayaran siya, naglabas siya ng pera para magkaroon ng kautusan na papatayin yung mga Hudyo. So, ito yung time na yon. Kaya si Mordecai, yun yung ginawa niya kasama ng mga ibang tao na nagdamit sila ng sako tsaka naglagay ng abo sa ulo nila. So marami pang pagkakataon sa Bible na nagsusuot sila ng sackcloth and ashes. Usually, pag nagluluksa, pag may matindi silang kinakaharap, na kailangan nila ng habag at awa ng Diyos. So in short, yung pagkakataon sa buhay nila na hindi maayos, hindi maganda, yun yung parang ashes or abo. Para yun yung mga symbolism ng abo, ng ashes. Yung mga hindi magandang pangyayari sa buhay nila. Which is hindi magandang bagay. Tapos usually, yung abo, sa ulo nila nilalagay. So di ba ang meaning nga ng, kanina, ang meaning daw ng beauty is headdress, turban, or tiara. So sa ulo din nakalagay yun, di ba? Yung magandang tiara. Tapos yung abo, sa ulo din nila nilalagay. So yun yung parang connection na ngayon ng ashes tsaka ng beauty. So ayun, so parang may exchange, may palitan na nagaganap.
kung yung dati, abo yung nasa ulo nila, papalitan daw ng magandang tiara or turban. So, let's connect it into our lives. Siyempre po, hindi naman laging perfect yung buhay natin. Nakakaranas tayo ng mga ashes season. So, ito yung mga season na hindi maganda sa buhay natin. Katulad ng mga Israelita, di ba? Ginagamit nila yung sackcloth, yung ashes. Kapag dumaraan sila sa talagang parang wala na silang ibang ma-turn, kundi ang Diyos lang talaga. So yun, pag humihingi sila ng habag, pag humihingi sila ng tulong, yun yung time na ginagamit nila yung ashes tsaka yung sackcloth. So sa buhay din natin, ganun din po. So minsan nakakaranas tayo ng kalungkutan, kasawian, failure, betrayal, marami pang pagkakataon, marami pang ibang mga bagay. Pero the good news is, God promised beauty for ashes. So papalitan ng maganda yung mga pangit na pangyayari sa atin. Pero ang susi daw po dito ay nasa puso natin. Dapat may humility, may pagpapakumbaba at may repentance sa harapan ng Diyos. Kasi yun po yung ginagawa ng mga Israelita. Every time na nakaka-encounter sila ng mga ganon, mga problema, ganon po, nagpapakumbaba sila. At hindi sila pinapabayaan ng Diyos sa mga pagkakataon na yon. Kapag ginawa nila, pag nagpakumbaba sila at nag-repent, yun yung time na tutulungan talaga sila. So, yun po ang dapat nating gawin, magpakumbaba and repent before God, submit to His full authority in our lives. So here are 5 ways to find beauty for ashes when we experience suffering or mourning. Una po, praise and worship. So hindi madaling magpuri sa Diyos kung nasa gitna ka ng mahirap na sitwasyon. Tama po ba? May problema ka, madali po ba na kumanta, pumalakpak-palakpak dyan? Di ba parang ang hirap po? Pero posible po ito. Sabi ko nga kanina, yung mga lyrics ng praise and worship songs, mangungusap yun sa atin kasi nga galing din po yun sa mga verses sa Bible. Minsan nararamdaman natin yung yakap ni God, minsan yun nga marirealize natin yung kasalanan natin at kung gaano tayo kamahal ng Diyos. So just sing praises to God, cry out to Him, kahit na may kinakaharap tayong ashes or di magagandang sitwasyon ng buhay natin. Kaya natin magpuri sa Diyos. Kasi po, siya po yung tutulong sa atin, syempre. So, wag lang po natin kalimutan yon, yung praise and worship kay Lord, kahit na may kinakaharap tayong mga ashes or mga di magandang pangyayari sa buhay natin. Then, pangalawa po, read the Bible. So, sabi nga po, pag nagbabasa daw po ng Bible, wag lang basta basahin, yung daanan lang ng mata mo para masabi mo lang na nagbasa ka. Dapat daw po, i-meditate or pagbulay-bulayan. Tapos, hindi naman po kasi pabilisan yung pagtapos ng Bible Hindi mo naman may pagmamalaki, ako, nabasa ko na yung Bible ng ganito, cover to cover, buong Bible. So, ang mas importante po, yung talagang natututo tayo. Yung may natututunan tayo sa mga binabasa natin at pinaka-importante po sa lahat, yung napapamuhay natin. Tapos, saka maraming promises si God sa Bible. Pag nagbasa po talaga tayo, mahanap natin doon, mababasa natin doon, yung maraming promises na pwede nating panghawakan kapag may kinakaharap tayong mga problema or yung pag nasa ashes season tayo ng buhay natin. So, napakaganda po talaga na magbasa tayo ng Bible. Doon natin makikita yung beauty. Beauty kahit na nasa kalagitnaan tayo ng mga problema at yung magandang sitwasyon. So, number 3, build relationships. So, napaka-importante din po na meron tayong mga tao na talagang natatakbuhan natin kapag meron tayong mga problema at pinagdaraanan sa buhay. Maraming pagkakataon, hindi dapat sinosolo yung mga problema.
Kasi, yun yung prone tayo na makagawa ng hindi maganda kapag sinosolo lang natin. Tsaka syempre, pag sinosolo natin yan, sasabog tayo. Hindi natin mai-release yung dapat nating i-release. So, hindi po talaga maganda na sinosolo. Pero kahit naman po hindi yung mga magagandang, kahit hindi mga problema, kahit yung mga masasayang pangyayari, mas maganda kung meron din tayong taong mapag-sharean, di ba po? Hindi dapat din natin sinasarili kapag may mga magandang bagay na nangyayari sa atin. Pero yun nga po, yung relationship na binibuild natin, dapat hindi lang yung kung sino-sinong tao, lalo na kapag may problema tayo, hindi lang dapat kung sino-sinong tao yung lalapitan natin. Siyempre po, mas maganda kung yung tao na matino, yung may mabibigyan ka ng magandang advice. Dapat yung mas maganda nga kung godly advice yung maibibigay sa atin, di ba po? Kaya po napakaganda po na nurture po natin yung pagdalo sa mga ganitong gawain. Kasi po dito po sa mga ganitong gawain, nakakapagpanalangin tayo sa isa't isa. Tapos yun nga po, mabibuild yung relationship natin. Kaya po, kapag meron tayong pinagdaraanan, pwede tayo nating lapitan yung mga kapatiran natin, di ba po? So hindi tayo nag-iisa kapag may pinagdadaanan tayo. Then number 4, seek a purpose. So sabi daw, gumawa tayo ng maliit na hakbang para makatulong tayo sa iba na maaaring dumaranas din ng di magandang sitwasyon sa buhay nila. So maaari din na ito yung layunin kung bakit kinailangan nating pagdaanan yung mga di magandang bagay. Kasi dadating din pala yung pagkakataon na ikaw naman yung makakatulong sa iba. So yun po yung maging purpose natin, na isipin natin na kaya naman pala natin pinagdadaanan yung ganitong sitwasyon kasi darating yung time. Tayo din, makakatulong naman tayo sa iba. Yun. Tapos, ito din po yung power ng testimonies natin. Kasi di ba kapag nag-testimony tayo, sinasabi natin kung ano yung mga nangyari sa atin, di ba po? Tapos, sinishare natin kung paano natin napagtagumpayan yung ganitong trial. So, yun po. Through testimonies, magiging powerful, magiging purposeful yung pinagdaanan mo. Kasi na-share mo sa iba, naka-encourage ka. So, yun yung purpose kung bakit ka dumaan dun sa di magandang sitwasyon na yun. Tapos, yung ibang makakarinig, mahahamon sila kung paanong napagtagumpayan mo yung ganong sitwasyon at marirealize nila na kaya din pala nila yung sitwasyon na yon kapag nandun na sila dun sa ganong sitwasyon. Sabi nga po sa 2 Corinthians 1:4, sabi po, who comforts us in all troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. So ganun po, nakareceive tayo ng comfort galing kay God nung time na dumadaan tayo sa di maganda sitwasyon ng buhay natin. In return, dapat i-comfort din naman natin yung iba na dumadaan sa ganong sitwasyon ng buhay nila. So yun po yung sabi dito sa 2 Corinthians 1:4. Then number 5, create a legacy. Sabi dito, create. So, ibig sabihin po, habang nabubuhay tayo, dapat paunti-unti may naiiwan tayong marka na di makakalimutan, at least kahit yung mga malalapit man lang sa atin, may marka na maiiwan sa kanila. At sana, magaganda yung mga naiiwan nating marka. Kasi di naman kailangan ng malaking bagay na, nakapagpatayo ako ng malaking church. Hindi po naman importante kung malaki or maliit. Ang importante, nakapag-iwan tayo ng marka or legacy. Pero sana maganda yung legacy na naiwan natin. Sana yung mga ashes natin, beauty yung iniiwang marka. So kahit na nagkaroon tayo ng mga di magandang pangyayari, ang iniiwang marka niya ay maganda. Kasi may kasabihan daw, hurt people. So in Tagalog, yung mga nasaktan daw, sila yung mga nananakit din. Pero sana, yung legacy natin na maiiwan, kahit nasaktan tayo, we will choose to forgive and lay it all at the feet of Jesus.
So magpatawad at hayaang ang Diyos ang kumilos at mag-ayos sa lahat. So yun po sana yung legacy na maiwan natin. Hindi yung sakit, hindi yung mga di magagandang bagay, pero yung forgiveness, yung pagpapatawad at yung hayaan natin yung Diyos na kumilos at mag-ayos sa lahat. So yun po. Sana po may natutunan tayo. Yun nga po yung 5 ways. Ulitin ko po. Una po, praise and worship. 5 ways to find beauty for ashes when we experience suffering or mourning. So una, praise and worship. Pangalawa, read the Bible. Pangatlo, build relationships. 4, seek a purpose. 5, create a legacy. So in conclusion, in order for ashes to turn into beauty, it's a process. So, proseso po yun, hindi naman agad-agad. Hindi agad-agad makikita yung beauty pag nasa gitna ka ng mga ashes, ng mga di magandang pangyayari. So, di mo makikita yung kagandahan na yon. So, proseso po ito na hindi kayang mag-isa. Hindi na natin kayang mag-isa to. Yung proseso na kung paano natin makikita yung beauty in all these ashes, in all those di magagandang pangyayari na nangyayari sa buhay natin. So, kailangan natin yung tulong at gabay ng Diyos para dito kasi ultimately, si Lord lang naman talaga yung may power na palitan yung abo sa ulo natin ng isang magandang tiara. So, sa Kanya natin ipagpalit yung ashes natin into beauty. Kay Lord lang naman talaga yung great exchange. So, siya lang naman talaga yung great exchange, di ba? Meron from darkness to light, from death to life, and of course, beauty for ashes. Yun po. Sana po, meron po tayong napulot sa konting na-share ko po sa inyo. Ayun po, so let's pray na po. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin muli, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong mga salita, Panginoon, na nagko-comfort po sa amin, Panginoon. Dahil po, kung dumaraan man po kami sa di magandang pangyayari sa buhay po namin, Panginoon, we are certain, nakakasigurado po kami, Panginoon, napapalitan niyo po ito ng beauty. Yung abo sa ulo po namin, papalitan niyo po ng magandang tiara, Panginoon, na ginagawa niyo lang po ito para po mas patatagin po kami, para magkaroon kami ng magandang testimony na mai-share po natin sa iba na makakatulong din sa kanila, Panginoon. So, kung meron man po sa amin na dumaranas ng mga ashes season sa buhay nila, ng mga di magandang bagay, Panginoon, katagpuin niyo po yung mga pangailangan nila. Kayo po yung mag-comfort sa kanila, Panginoon. Yakapin niyo po sila, Panginoon. Huwag niyo po silang papabayaan, Panginoon. Lagi niyo po iparamdam sa kanila na nandyan lang po kayo, Panginoon. Hindi po kayo magsasawang magmahal, umunawa sa amin, Panginoon. At magbigay ng comfort, Panginoon, kung nahihirapan kami, Panginoon. Sa iyo lamang po talaga namin mahahanap yung kapahingahan, Panginoon. Hindi po sa kung anong bagay, Panginoon, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Nawa po matuto po kami na magtiwala po kami sa inyo ng lubusan, Panginoon, na magpakumbaba instead na magmataas, Panginoon. Especially po pag dumaranas po kami ng mga pagsubok sa buhay po namin. Nawa matutunan po namin na magpakumbaba, manalangin, humingi ng tawad, at hayaan na ikaw yung kumilos. Hayaan na ikaw yung mag-ayos sa lahat-lahat ng nangyayari sa buhay namin. Maraming salamat po, Panginoon. Napakabuti niyo po, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamatas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ganda po ng message na ating Panginoon ngayon, no? From the book of Isaiah. Naalala ko po nung inawit dito yung may beauty for ashes. Ako din, na-curious din ako. Ano ba ibig sabihin ng beauty for ashes? Parang tagal-tagal na namin nagbabasa ng Bible, pero parang biglang, ano nga ba yung beauty for ashes? So, ang ganda po ng message. It's an encouragement daw po. Yung pagkakasulat daw po ni Isaiah nun is, in-encourage tayo to look ahead. Oo, ngayon, dumadanas tayo ng ashes.
parang puro pangit. Di ba sa Bible, merong you turn my mourning into dancing. Kung yung time ng ashes, yun yung time mo ng pagluha, pagluluksa. Mourning kasi sa kanila yun eh. 'Di ba? Yung paglalagay ng abo, it's a sign of parang sa culture po ng Israel, ay, yun po kasi yun, mourning. So it's Isaiah's reminder para sa atin, look ahead. Hindi ka laging may abo sa ulo mo. Papalabi nga ni RG, papalitan niya ng tiara or gagawing crown niya. It's a beauty for ashes. Yun po yung sa atin. And kaya nga po tayo nagpapanalanginan kasi hindi naman tayong lahat malalakas, di ba? So, nagkakaroon po tayo ng petition. Meron tayong kani-kanyang mga prayer requests, di ba? Marami tayong pangangailangan. At may mga intercession din po tayo. Ipinapanalangin natin yung ibang tao o ibang organization, di ba? Kaya po tayo nagsasama-sama magpanalanginan. So ngayong gabi, panalangin po natin yung ating bansa. Ang dami pong problema, no? Actually, hindi lang sa bansa natin, yung global warming na talaga, di ba? Yung kahit sabihin na natin, sabi, from La Nina magkakaroon ng El Nino, baligtad ba? Napagbabaligtad ko yung La Nina tsaka yung El Nino eh. El Nino, tuyot, tagtuyot. Okay, darating na naman daw yung La Nina, so ang dami na namang baha-baha, ganyan. Kasi sobra na rin po yung ginawa ng tao sa kapaligiran, masyado na nating in-abuse. So ipanalangin po natin na ingatan tayo doon ng Panginoon. Tapos medyo nahihirapan na po yung mga mangingisda natin sa Masinloc. Bakit? Kasi inaangkin na ng China, 'di ba? Ang ibig sabihin nun, nababawasan yung mga fishes natin. Nasa tendency magmamahal, 'di ba? At saka kapag po there's a possibility na mag-spark ng alyansa yan. Baka dumating sa gera. So yun po, ipanalangin natin sa Panginoon kung ano po yung kalooban niya. Then, panalangin din po natin na malapit na po na yung election na naman. Yung mga tamang tao ang iupo po ng Panginoon. Ipanalangin po natin yung mga everything dito sa pangangailangan po ng church natin, yung pong ating finances, yun pong ating church lot, diba? Then ano pa po, magkakaroon po tayo ng juniors camp on June. So, pwede po ba tayo sama-samang mag-agree in prayer? Meron lang po tayong i-assign na magpe-pray, then let us agree in prayer. Magkaroon po tayo ng one mind, one heart sa atin pong pananalangin. Sige po, let us pray. Hallelujah. Glory to your name. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa dakong ito na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa building na to na tuwing umuulan o umaaraw, ito po yung aming naging shelter, tahanan, tanggulan mo, Panginoon. And Lord, lahat ng bagay na to nanggaling po sa'yo. Pinagkaloob mo sa iyong mga anak na pinagpapasalamat po namin sa'yo. Naniniwala kami, Panginoon, sa verse sa Bible na He who began a good work in us will complete it. Lord, wala ka pong sinimula na hindi mo tinapos. Kaya anuman po yung problema sa lupa na to, ikaw po yung magtatapos nito, Lord. Ngayon pa lang, pinasasalamatan na namin kung ano po yung gagawin mo. Sino mga tao or anything, Lord. Kumilos ka po, Panginoon. And we also pray po, Panginoon, yung po mga ministeryo, mga iba't ibang department ng church na to. Lord, bigyan mo po ng karunungan yung mga leader sa mga tama pong gawin para lahat po ng department or ministries ay mag-function ng tama. At Panginoon, dalangin po namin sa iyo na patuloy mo po kaming palaguin ng sabay-sabay. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Patuloy po tayo manalangin. Lord Father, salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay makapagpanalanginan. We pray, Panginoon, sa weather na aming na-experience, sa tag-init na matatapos na. Ito nga po, papasok na ang tag-ulan. Mag-uuso na naman po ang sakit. Lord, bigyan mo po kami ng malakas na pangangatawan para, Panginoon, magampanan namin kung kami man po ay may trabaho or may negosyo, hindi po kami magkasakit. I also pray, Panginoon, na sa dadating na tag-ulan na ito, yung mga tao na pumapasok sa trabaho, maiipit sa traffic dahil po sa ulan, lalo na po yung mga tao, Panginoon, na nagtatrabaho sa mga construction, na talaga pong nagiging malaking epekto sa kanila yung tag-ulan. Ganon din, Panginoon, sa mga mangingisda. Lord, I pray na sa kabila man, Panginoon, na dadanasin namin itong tag-ulan sa taong ito, naniniwala kami na Ikaw yung kasama namin. Hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Ganun pa man, Panginoon, panalangin namin ay lagi na yung protection mo, Panginoon, at yung kalakasan na pinagkakaloob mo sa bawat sa amin para patuloy sa araw-araw. Lord, I also pray na yung mga bills na ipinapasa ngayon po sa Congress, na mag-focus po yung mga leader ng Philippines na to, ng bansa namin, dun sa mas mga bagay na importante, mga bagay na makakatulong po sa bawat isa sa amin. Hindi dun sa mga bagay na may pansariling interes sa Panginoon. Hindi po yun sa interes ng iilan lang, kundi pangkalahatan, Panginoon. I also pray, Lord, dun sa nangyayari between Philippines and China, and also, Panginoon, sa ibang bansa, between other countries and China, Panginoon. Hindi po namin hawak or wala po kaming magagawa, pero Ikaw, Lord, meron kang magagawa. Kung kailangan mo, Panginoon, turuan ang bansang China, so be it. Let your will be done, Panginoon. I pray, Panginoon, na maayos yung relationship, Panginoon. Kahit nagkakaroon na nga po ng iringan dahil sa pag-angkin ng mga nasasakupan. Lord, ang hiling po namin ay yung maayos na relasyon sa ibang bansa, katulad ng China. And Lord, sa pagpapatuloy, Panginoon, ng buhay namin na ito, sa bawat araw na idadagdag mo, ang gusto namin, Panginoon, ay yung mabuhay kami ayon sa iyong kalooban. Yung purpose na binigay mo sa amin, yun yung aming magampanan, Panginoon. At sa bawat lalakaran namin, sa bawat bagay na gagawin na aming mga kamay, Ikaw po yung mapapurihan, Ikaw yung aming masamba. Wala man po lumabas na salita sa aming bibig. Makita po ng mga taong nakapaligid sa amin na Ikaw ay tunay na Diyos sa buhay namin. At never ka nagkulang at never mo kami pinabayaan. Lord, dinudulog po namin ito sa iyong harapan. Wala po kaming ibang pagkakatiwalaan kundi Ikaw lamang. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Let's continue our prayer. Let's pray for our church. Oh Lord, we pray the different ministries sa bawat departamento ng church na pagpalain niyo ang bawat isa't isa. Give them the wisdom of heaven, which is pure, peace-loving, considerate, full of mercy, and good fruit. And as for the 2024 Juniors Camp, nagaganapin sa June 9 to June 10, oh Lord, open the hearts of each junior as he or she learns more about how wonderful you are. Oh Lord, thank you. Help us to remember that everything we do
is done solely to bring you honor and glory. Lord, nawa po Lord yung araw na yun ay magkaroon ng magandang weather. Ilayo niyo po kami sa mga sakuna and more seeds for the church, or Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, tayo po ngayon ay magdala-dalawa po tayo. Partner naman po tayo. Baka po nakatulog na tayo. Sa dami po nating ipinanalangin. Kilos-kilos naman po, hanap po tayo ng kapartner natin. So, this time naman po, ipanalangin po natin yun po mga families, yung mga pamilya po, at saka mga individual dito sa ating church. Alam ko po na talagang dapat pinapanalangin, pinapalakas po ang family, ang mga pamilya. So yung may mga nag-aaral po, panalangin natin yung kanilang pag-aaral, yung pang-araw-araw na pangangailangan. Sabi nga ni Sister, 'di ba? Panalangin natin. Then yung mga naghahanap ng trabaho, panalangin po natin na bigyan ng trabaho na hindi po magkakaroon ng conflict para sa kanila pong paglilingkod sa Panginoon. So yun, maaaring kilala naman po natin ang isa't isa. So ipanalangin po natin tong mga family.